Plus Bingo Panalo! Oras na naman para tayo mamigay ng papremyo at kwarta. Gusto mo yun? Papremyo na nga, kwarta pa. Ano, nakakaloka. Para sa ating pangga Bingo Plus Panalo, hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Panalo! Panalo! Ganon. Dapat ang pagkapanalo. Kaya nga naman, lakasan ang inyong mga radyo, diba? Idikit ang mga tenga sa inyong mga radyo at imulat ang mga mata kung kayo man ay nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel. Dahil eto na, dahil tayo ay magdodrop ng ball. Wow, gusto mo yun ang arte mo doon? Magdodrop ng ball sa ating Pinoy Drop Ball para malaman natin kung ano nga ba ang lucky card ang makukuha ng programang Baklitas. Kaya nga naman eto na, i-shoot na. Ayun, o, diba? Yun ako. Ay, ang bilis talaga, grabe. Tumalbog-talbog, pero nandun lang siya sa isang pwesto. Pero eto na nga, ang lucky card para sa programang Baklitas ay 10 of Spades. Ulitin ko lang din ang lucky card na nakuha ng programang Baklitas ay 10 of Spades. Kaya wala kayo ba pwedeng gawin kundi tandaan lamang yan. At antayin ang hudyat mamaya sa programa ni Kuya Chico kung saan at kailan siya pwede magbigay ng, alam mo yun, ng hudyat kung saan katatawag. Dahil magpapaikot siya ng roleta mamaya kung saan nga naman andun ang aming mga programang lahat. Kung sakaling matapat yan sa programang Baklitas, kailangan mo masabi ang lucky card na 10 of Spades para makuha mo ang 500 pesos na premyo on air. Plus kung ikaw naman ang mapipili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganon kasimple, ganon kadali, ganon kasaya, ganon kabongga. Daming ebas, di bakla, ang saya, ligalig, diba? But anyway, syempre ganun, magpapasko, diba? Gusto namin happy kayong lahat. Kaya nga naman mga pangga, tumutok lang buong araw para malaman nyo ang ibang mga lucky cards pa sa iba't ibang programa ng Energy FM. Muli po, ito po ang ating pangga Bingo Plus Panalo. At diyan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo! Panalo! Bye, Bing Bing! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang arte nung sa radyo. Kailangan talaga may ganun pag-aarte. Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Kayo patuloy pa rin po nakikinig sa Energy FM. Maraming salamat po, diba? Na, alam mo yung buong umaga hanggang maghapon, hanggang magdamag. Kapiling nyo pa rin po kami, mga pangga. Maraming salamat po. At syempre, kung gusto mo naman din magparating ng inyong mga mensahe, huwag gamit ang kalapate kung hindi ang inyong cellphone. Kalapate, ang lakas ng mga makalumang tao. Ano yan, diba? Si ano to? Sino nga ba yung gumawa ng ng malaking arc na gano'n? Diba? Nagpalipad ng kalapate para malaman kung tumigil na at nag-subside na ang baka. Diba? Si Noah, yun, diba? Na nakakaloka. Anyways, yan, hindi ba? Ipadala nyo lang po yan. Mag-message kayo sa akin sa ating text line na 0945-367-8792. Diba? Para naman mabati namin kayo kung sama kayong panig ng Metro and Mega Manila na nakikinig sa amin ngayon, hindi ba? Kahit man lang sa batian, maramdaman nyo kami, hindi ba? Anyways, ako mga pangga, dun sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, na bukas ay magbabalik na, diba? Eto ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga team replays on YouTube channel, ang ating mga confidential fans. Hello po sa inyong lahat sa mga kaimpanig ng mundo, kay John Darrell. Hello sa iyo, and of course kay Mark.
ng Canada. I miss you. O, diba? Sobrang namimiss kita. Next, syempre, Cathy Amos, ang nag-iisang reyna ng Australia. Hello sa'yo. Magandang umaga sa'yo. Oo, nakakaloka. Pero, eto na, kung may mga bagay din naman at medyo naboboard ang inyong araw, hindi ba? Kung medyo boring ang araw nyo at feeling nyo naman, tibong, ano kayo pwedeng gawin? Kung hilig nyo lang din naman mag-tong eats, diba, Powell, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong eats with real people for free. May chance ka rin pa rin makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na worth 14,640 pesos. Ang makukuha ang cash credit ay pwede mong ilaro sa iba't ibang games. Tandaan mo yan. Or pwede mo rin itong i-cash out ng ganun-ganon yung 14 quit. O, diba? Cash out na agad yun. 14,000 na yun. Diba? Well, may dalawang event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph or visit the social media accounts on Facebook, TikTok, and Instagram na may username na Tara Game Zone. Kung G ka na sa Tong It's Tara Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Diba? Gambling can be addictive. Know when to stop. Nako, nakakaloka. Pero eto na yata. Nag-stop na ang mundo ng karamihan. Oo, diba? Para sa ating unang Baklitas. Ano second hour na programang Baklitas, kahapon nga ay talaga nga naman na-shock. Paano gano'n? No? Ay! Gano'n ang pagka-shock. Oh. Si OA. Na-shock ang lahat, di ba? Nang, ayan, lumabas na at lumantad na sa publiko si Representative Arjo Atayde. Kung saan, ka nagtatatawa, totoo naman talaga nagpakita siya. Hoy, hindi ka papalakpak, walang ganon. Diba? Sa wakas ay nagparamdam na pero medyo emosyonal si Representative Arjo Atayde nang humarap nga siya at pumunta nga siya kahapon sa ICI office dyan sa may BGC, if I'm not mistaken, tama ba? Dyan sa Independent Commission for Infrastructure, kung saan nga naman pinaunlakan na nila ang imbitasyon na sila ay makapanayam, magkaroon ng executive meeting kung saan kanila na itong inilathala. Wow! Inilathala na nila ang buong katotohanan. Kung matatandaan natin, September 8, simula ng madawit at binanggit nga na mag-asawang Diskaya ang pagkakaugnay di umano ni Arjo Atayde dahil nga sa mga, alam mo yun, flood control project daw dyan sa Quezon City. Nakakaloka. Pero yun na nga, kaya naman daw pala na nahimik. Ayon kay Arjo Atayde, Representative Arjo Atayde, sinabi naman din niya sa media kahapon, simula September 8 ay nag-iintay sila ng mga ebidensya na pwedeng magturo laban sa kanila, sa kanilang mag-ama ni Art Atayde, hindi ba? Dahil sila ay nadadawit. Tama lang din naman na alam mo yun, lumantad na din siya kasi sinabi din ni Arjo Atayde kahapon na wala akong planong mag-abroad, magtago, haharap kami. Tama naman talaga dapat. Ganon. Diba? Pero naging emotional lang siya sa bandang huli na ng kanyang statement dahil nga syempre, diba, masakit para sa kanilang kalooban ito na maparatangan sila. Pero yan ang pinakamaganda mong gawin. Dapat yan ang ginagawa din ni Saldico. Charot! Hindi siya kasama dito. Sila lang muna. Pero isa din siya sa pinatatawa. Diba? Pero yun na nga, diba? Yan. So lumantad na nga siya at kanya rin naman sinabi na simula September 8 ay nag-iintay pala sila ng mga ebidensya na magtuturo at magpapatunay na may kaugnayan nga sila dito sa anomalyang flood control project. Pero sinabi naman ni Arjo Atayde na, 'di ba, na hindi sila magtatago at hindi sila kumaga para mag-abroad, wala silang plano. Haharapin nila ito. Pero sabi ng ilang mga netizen, hindi ba? 'Di ba, dapat nung una pa lang kung talagang clean ang conscience, sabi ng ilan, is lumantad na. Lumantad naman na ngayon eh.
Siyempre, di ba, may procedure naman siguro yan, gaya ng sinasabi nga niya. May procedure kasi ang kanyang mga abogado na i-compile natin lahat ng mga dokumento. Hindi naman pwedeng basta ka nalang sumabak sa gera ng, alam mo yon, may baril ka nga, wala ka naman bala, di ba? Hindi ka magiging kawawang cowboy, ganon. Pero yun na nga, as in talagang ang kinaganda lang nito is lumantad na sila at willing naman din sila. Sabi nga ng ilan, kung talagang wala kang kasalanan, 'di ba? Is lumantad ka gaya ng ginawa niya. Kaya lang sabi lang ng ilan, medyo nagtataka lang din sila. Parang September 8, October, 2 months, 'di ba? Well, gaya pa rin ng sinabi natin, 'di ba? Nanggaling na rin sa bibig mismo ni Representative Arjo Atayde ay nangalap pa sila ng mga ibang dokumento na magsusuporta para mapatunayan na sila ay walang sala. Sabi nga ng ilan, hindi ba? Sabi naman ni Russell Vargas, that's the price that he has to pay when you enter politics. 'Di ba? Yun nga, 'di ba? Kanyang papatunayan, 'di ba? Kaya siya lumantad, kaya siya nakipag-meeting na ay kanya nang patutunayan ang kanyang pagiging inosente at ng kanyang ama na si Art Atayde nang idinadawit din di umano sa naturang maanumalyang project na pinangalanan sila. Totoo naman kasi, di naman pwede magturo ka lang na magturo talaga, 'di ba? Kahit naman, baka ituro nyo ako. Anong kinalaman ko dyan? Nakakalok. Di ba? Hindi totoo naman kasi, di ba, hindi ka naman basta pwede lang mag-name drop na walang sapat na ebidensya. Lahat naman pwede mong i-name drop eh. Sige, by all you want, di ba? Kahit pa yung security ng Senate, di ba? Ituro mo na ang gusto mong ituro, di ba? Nakakaloka. Parang nangyayari naman yun sa ating sistema, 'di ba? Ultimo nga yung mga walang muwang na janitor nadadamay, naging sacrificial lamb. Pero 'di ba, sa ganitong aspeto, since nagsimula na siyang lumantad, 'di ba? Is yun ang kanilang papatunayan na kanilang inosente. Pero sabi ng ilang mga netizens, sana man lang, hindi ba, by this time, 'di ba, wag nang mag-post ng kung ano-ano itong si Maine Mendoza, not to jeopardize kung ano man ang kanilang, alam mo yun, na plano ng kanyang mga abogado. Kasi, 'di ba, kung magkakasuhan man, totoo naman din, 'di ba? Kung magbibintang ka, mag-present ka ng ebidensya, 'di ba? 'Yun ang kanilang papatunayan. Pero alam mo 'yun, sa kanyang mga statement, 'di ba? May mga sinabi na rin yata siya na hindi dumadaan sa kanya ang totoo nga ba yun? 'Di ba? Hindi ba dumadaan sa congressman yung mga projects ng DSWD kapag nasasakupan mo siya? Eh, yun ang katanungan lang naman, 'di ba? Sabi ni Jeric Ladines, yung ninakaw ay kupot yun ng pambayad sa abong. Hoy, grabe ka naman, Jeric. Baka wala pa naman. 'Diba? Yun nga, papatunayan pa, Jeric Ladines. 'Diba? Wag muna tayo mag-conclude. Ang importante, isa na siya sa lumantad. Nagpakita na ng tapang. Pero yun nga lang din, questionable sila na it's about parang 2 months too late, ganon. Kasi 'di ba, na kumbaga naman, totoo naman din na sana nung una pa lang, during that time ng September pa lang, is nagsalita na, 'di ba? Or lumantad na kaagad. Probably kasi baka in-advise na rin siya ng kanyang ng mga abogado since paratang ito eh. So, kumbaga, mangangalap tayo ng ebidensya ng mga dokumento na magpapatunay na ikaw ay walang sala. Baka in-advisean siya na not to talk habang tayo ay nangangalap ng mga kasi may mga ganun eh, 'di ba? You cannot just talk on public na kung ano man yung nagaganap kasi minsan doon napapahamak yung mga abogado mo na ay hindi, may ginagawa na yung mga abogado ko na ganito. Ay, hindi, nire-ready na namin. Hindi, 'di ba? Siguro yung 2 months na yun, tama lang din naman sa kanyang opening statement kahapon nung siya ay sinalubong ng mga media sa ICI office. Na sinabi nga naman niya na parang tipong ay nangangalap pa kasi kami ng impormasyon nag-iintay kami ng mga ebidensyang magpapatunay na totoo nga may kinalaman sila doon, 'di ba? Kasi kung wala, ay re-rebate kami. Wow, flip-top palang labanan. Re-rebate! Ano yung flip-top? Nakakaloka. Pero yun na nga, hindi ba? So, antayin na lang din natin sa mga susunod pa mga araw, hindi ba? Kung ano nga ba ang magiging, alam mo yun,
magiging resulta ng ganitong kumaga sa kasuhan na mapapatunayan ba nila na sila ay inosente. Ang importante dito, lumantad sila. Yun, first things first, 'di ba? Lumantad na sila at talagang pinatunayan na nila na hindi nila kailangan magtago. 'Di ba? Dahil malinis, kung talagang malinis ang kanilang konsensya, papatunayan nila yan by presenting documents sa husgado, at husgado lamang ang makakapagsabi kung sila ay nagsasabi ng totoo o hindi. Well, in the meantime, mga panggay, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Ang second hour ng programang Baklitas. Tayo po ay magbabalik. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy!